Magandang araw Pilipinas, ako po si Yui ng What's News. 20 per kilo na bigas, hindi pa posible ayon kay DA Secretary Laurel. Hindi pa umano posible ang 20 pesos kada kilo na bigas. Ito ang pahayag ng bagong kalihim ng Department of Agriculture, Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Isa sa mga tutukan ni Secretary Laurel na mapigilan ang pag-usbong ng mga problema sa pagkain at sektor ng agrikultura. Matatandaan na si Laurel ang isa sa mga top donors ng presidential campaign ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itinanggi ng kalihim na bayad utang umano ang kanyang pagkakatalaga sa bagong posisyon. Sa unang araw na pagkakatalaga kay Laurel sa ahensya ay sinalubong agad ito ng mga protesta. May mga conflict of interest umano ang bagong posisyon dahil sa fishing company nito. Itinanggi naman ito ng kalihim. Wala na umanong conflict of interest matapos niyang mag-divest mula sa kanyang malalaking negosyo. Si Laurel ang dating nagamay-ari ng isang malaking fishing company na Frabel Corporation. At para pag-usapan tungkol sa balitang yan, nakakasama po natin ngayon si Yeri, Gama at Popoy. Kanya pala yung Frabel. Dating may-ari, nag-divest na raw siya. Sinabi lang yun, Marami lang yun, ano ba naman? Ikaw ba papayag kang lumiit yung kita mo kasi maglilingkod ka sa bayan ng halos? Mahal daw niya ang kanyang bayan. Kasi ilang beses. Hindi totoo yan, mahal niya yung kanyang Sabi sa balita kanina, ilang beses na raw siyang inalok sa posisyong ito pero tinatanggi daw niya. Tapos at the end of the day, nanaig pa rin daw kanya pagmamahal sa bayan. Hindi, ang pagkakadapat ng sagot niya, mahal ang bayad, hindi mahal ang bayan. Walang bayad sa kanya. Pero Oo. top donor, one of the top donors ng presidential campaign. Kung talagang mahal niya ang bayan, dapat kahit na in-offer sa kanya yun. Tatanggihan. Oo, tapos kasi sinuportahan ko tong presidential ball na to dahil naniniwala ako sa kanya. So di na ako kailangan bayaran. Hindi eh. Kasi alam naman natin na kapag ikaw ay nagbigay ng malaking donasyon, may malaking kapalit. At isa dyan is posisyon. Alam naman natin bakit ginagawa yun. Kasi binabawi nila yung kapital. Oo, kasi kapital. Ano pa rin, businessman sila. Hindi yan gagawa ng mga bagay-bagay na hindi sila kikita. Let's face it. Yung tawag nila dyan sa umpisa nga, investment. Oo, investment. At may din siya may kumalat din kasi siya na wording na ang 20 pesos per kilo na promise ni ay ginamit niya as word ng 20 pesos per kilo na bigas ay aspiration. So, aspiration lang, hindi At imposible para ang dami daw kasing factor para maging bakit hindi imposible, bakit imposible. Kasi daw sa mga yung mga sa mga nangyayari sa world market, etc. Dagdag mo na rin dito sa di ba sa magsasaka nga kasi, ilan lang ba yung sabihin natin may-ari ng lupa? Tapos ilan mismo yung magsasaka doon na hindi nagmamay-ari ng lupa? Lang natin, para i-calculate natin doon. Yung mga, di ba nagtatrabaho doon sa sakahan? Sabihin natin, hindi naman sila yung mga may-ari eh. Tapos sino yung mga gagastos ng guano, patubig, tapos after nun, di ba, anihan na. So sino naman ang gagastos nung pampakiskis and then magbibilad, tapos yung sa na rin. Bali, repeat and cycle, di ba? Kukuha ng binhi. Doon sa mga magsasakang hindi may-ari yung lupa. And dagdag mo pa doon, magkano yung tax na inaano nila doon? Ang kasi, kapag ikaw ay may lupa, may tax din yan. Oo. Kapag ikaw ay may bahay, hiwalay pa yung tax ng bahay. Yung state tax ba? Oo. Tapos, kapag ikaw ay, ang tawag doon, yung nag-uusura. Alam niyo yung usura? Anong usura? Aware kayo sa term na yun? Usura. Ano nga? Yun yung yung nangungutang, pautang. Pambili. Ang bayad kasi doon, hindi pera. Palay. Yung palay na anihin mo. Oo. And ang isa sa pinakamalaking problem is wala kang suporta sa mga magsasaka. Ang problem kasi is hindi naman talaga siniseryoso yung sabihin na nating pagpapaunlad ng ating agriculture. Why? Kasi pinapasok tayo ng mga cartel, ng mga rice cartels. Pinapahina nila actually yung sarili nating
ang tawag doon, supply ng na agricultural products kasi nag-i-import na tayo ngayon kung saan tayo na number 1 na importer. Hindi, ano yan nagiging band-aid solution na kasi. Hindi yung talagang long-term solution na Actually, magde-develop ng... Pero kasi, tingin ko hindi siya band-aid solution. Tingin ko kasi sinasadya. Yung sa ano. Oo, halimbawa, alam naman natin, kung bago pa dumating yung taon ng kasagsagan ng El Nino, alam na natin na 2023 magkakaroon ng El Nino. Bakit walang paghahanda? Bakit hindi hinahanda? Bakit walang mga proyekto para sa mga dagdag ng mga reservoir ng tubig, para sa mga magsasaka? Hindi nadadagdagan yung dami ng mga equipments para sa mga magsasaka. Ito yung sample na sabi nga daw, tutulong yung mga sabi doon nasa taas. Pero by the end, ang mga nagtutulungan lang dito kapwa magsasaka eh. Sino yung maghahanap ng patubig? Sino yung maghahanap ng magkikiskis? Mga ano lang din magsasaka eh. Totally siya sabi lang talaga niya, tutulong kami dito. Magbibigay kayo ng equipment. Pang isang lang. Kasi maririnig mo rin sa mga tao nasa liderato rin mismo na hindi sila talaga interesado sa Lalo na kapag si Cynthia Villar na nagsalita, maririnig mo kung gano'n siya ka-disinterested sa mga magsasaka. Yun nga, yung ibang magsasaka talaga nang gagali. Talagang sabihin natin, nagpipintigan tenga kapag si namarap. Pag nakakarinig ng Villar. Hanggang ngayon pa rin mataas pa rin yung sa kamatis, di ba? Yung kamatis yung ngayon. Saka eto pa, tataka nga ako. Ba't yung anak niya doon sa may siya yung ang anak niya yung may alam sa agriculture, pero ba't siya yung sabihin natin nasa kasalungat na sektor, pagtapos etong si Cynthia Villar sa business ng sabihin natin yung mga establishment, pero ba't nandun siya sa farming? Yan yung mistake ng tao na naniwala na ang mga mayayaman ay out for our concern, ganyan, or concern sa atin. Pero actually hindi. So matutunan na wag maglagay ng mga sabihin na nating gagawing negosyo ang pamahalaan. Tanong, natututo ba? Ngayon kasi kahit na paano may nakikita na ako na for example, mga dynasty na biglang natatalo sa eleksyon, lalo na nakaraan. Sa local and hopefully dito na uusbong yung mga bagong mga young bloods na kahit pa paano ay gumagawa naman ng tao. Mayroon tayong mangilan-ngilan ng mga bagong mga politiko na kumbaga kahit pa paano maganda ang record. Actually, di ba nga, meron tayong nakita na isa sa pinaka nahuhuling bayan na biglang tumaas. Wala pang isang taon, ang daming na kumbaga naihahabol yung municipality niya in less than a year. Every other day. Oo. So ibig sabihin, posible. Basta't may political will. Wag ilalagay sa business Oo, posible. Tapos nakakatawa pa doon, hindi niya ginagamit yung kita ng bayan niya. Kundi nilalabi niya na magkaroon ng mga projects, awardan sila ng mga proyekto, ng mga infrastructure. At the same time, nadoble niya yung collection habang naglalabas ng mga restrictions. 'Di ba? Saan ka nakakita ng ni-restrict mo yung isang main na kuhanan mo ng fund para sa bayan, pero nadoble mo yung So, ibig sabihin, pwede ka magtrabaho ng maayos, pwede ka magtrabaho ng maganda, na kahit meron ka ini-implement ng mga restrictions sa pagbabago, in less than a year, nagagawa ng isang maliit at nahuhuling bayan. Pero, di ba? Dahil sa kagustuhan, hindi dahil sa lang yun. Hindi dahil sa sabihin na nating maliit lang yung bayan, ganyan. Hindi. Political will yung kailangan. So, maging mapanuri sa mga hinahalal.
So, abangan natin mga susunod na update patungkol sa bagong DA Secretary at ano nga ba yung gagawa pa niya? Sa akin pa, pahabol ko lang. Ah. Kung talagang nila, gawin na lang nila, hindi yung puro salita lang muna. Kaso nabanggit Kuya kanina may sinasabi tungkol sa nagpaparinig yung Yun bagong nga. DA tungkol dun sa mga titiktikan. Mga confidential fund, red flag na yan para sa akin. Oo. Pagka may narinig pa kayong confidential fund, Okay, bigyan natin siya ng isang cropping season. Gaano ba kakatagal lang isang cropping season? Isang buong Sabihin na natin 4 to 6 months. 4 to 6 months. Isang Kapag lalo nagmahal ang wala pa rin pagbabago. Actually, minsan talaga, ayoko lang sa pangit ng sabihin na violence, pero minsan, baka kinatry kalad ka rin sa, hindi, hablutin sa loob ng mga opisina ng aircon at kalad ka rin sa bukid, Oo. ayaw ko bigyan ng suporta dito ng mga makinarya at ikaw mag-arara yan. Sila Halika pagbungkali ng- dito, wag kang aarte-arte, sasampalin kita Sila yung pagbungkali nila ng lupa. Tapos pag ayaw sumunod, tagain yung paa. Mga Paano yung sa kalabaw? Pahatak sa kalabaw. Oo. So yun, abangan natin susunod na mangyayari dyan. Baka kailangan na maging Black Rider ng lahat ng At kung may yung mananatili ba as an aspiration lang ang 20 pesos per kilo na bigas? Pasa ka. Abangan natin yan. At para po sa iyo pang balita at kung gusto nyo malaman ng opinion namin patungkol sa iba't ibang issue, manood lang po kayo ng What's News sa FTS Media NCA sa YouTube channel po namin. Maraming salamat po sa patuloy na nanonood at kita-kits po tayo. Ayat ganun po ang ating What's News.